resurreksyon de San Lazaro. Noong mabalitaan ni Jesus ang pagkamatay ng kaibigang si Lazaro, na kapatid ni Marta at Maria ng Betania, nagtungo siya roon upang puntahan ang pinaglibingan kay Lazaro. Nang makita si Marta at si Jesus, sinabi nito na, "Panginoon, kung kayo ay narito, hindi sana namatay ang aking kapatid." Iniutos ni Jesus na alisin ang takip ng libingan at sumigaw, "Lazaro, lumabas ka!" Nabuhay si Lazaro at lumabas na nakabalot sa telang panlibing. Dahil dito, marami ang sumasampalataya kay Jesus. La Resurrección de San Lazaro. Tuturo ni Jesus ng Ama namin. Sa pangangaral ni Jesus, sinabi niya, "Huwag maging pakitang tao sa pananalaman. Sa halip, mas mainam na manatili sa isang nakapinig na silid kung saan tangi ang Diyos Ama ang siyang nakakakita." At sinabi ni Jesus, "Ganito kayo dapat mananalangin. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kami aharap sa mahigpit na pagsubok." Ang pagtuturo ni Jesus ng Ama namin. Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sakay ng isang asno, si Jesus ay maluwalhating pumasok sa bayan ng Jerusalem habang sinasalubong ng mga tao na nagsisilatag ng kanilang mga balabal at nagwawagayway ng mga sangang mula sa puno. Ang lahat ay nagsisigawan, "Hosana, anak ni David! Mapalad ang pumarito sa ngalan ng Panginoon! Hosana sa kaitaasan." Ang maluwalhating pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ang pamamaalam ni Jesus kay Maria. Ilang araw bago sumapit ang Pasko, si Jesus ay nanatili sa piling ng kanyang ina. Masakit man sa kalooban ni Maria ang kapalaran ng kanyang anak, pinili niya na sundin ang kalooban ng Diyos. Nang dumating ang takdang oras ng kanyang pagpapakasakit, si Jesus ay nagpaalam kay Maria at lumisan. Ang pamamaalam ni Jesus kay Maria. Ang paghuhugas ng paa. Bago ang hapunan, kumuha si Jesus ng isang tuwalya at tubig at hinugasan ang paa ng mga apostol. Sa paniniwala na hindi siya karapat-dapat, pinigilan ni Pedro si Jesus na hugasan ang kanyang mga paa. Subalit sinabi ni Jesus, "Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka makaroroon sa bahagi sa akin." Matapos na marinig yun, ay sinabi ni Pedro, "Kung gayon, hindi lang ang aking paa, kundi pati kamay at ang aking ulo ang iyong hugasan." Ang paghuhugas ng paa. La Última Cena de Jesus. Panahong iyon ng Pasko at nagtipon si Jesus at kanyang mga alagad sa isang silid upang ganapin ang isang salo-salo. Ito ang huling hapunan ng Panginoong Hesukristo bago ang kanyang pagpapakasakit. Sa hapunan ito,
Pinaghati-hati ni Jesus ang tinapay at sinabing iyon ang kanyang katawan. Gayon din ay kinuha niya ang alak, nagpasalamat sa Diyos at sinabing iyon ang kanyang dugo. Bago matapos ang salo-salo, ipinahayag ni Jesus na siya ipagkakanulo ni Judas Iscariote. La Última Cena de Jesus. Maria, ina ni Juan Marcos. Si Maria, ina ni Juan Marcos, ay isa sa mga babaeng tagasunod ni Jesus. Pinaniniwalaang sa silid ng kanyang tahanan, ginanap ang huling hapunan bago ang pagpapakasakit ng Panginoong Jesucristo. Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Ang panalangin sa halamanan ng Getsemani. Isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago sa hardin ng Getsemani upang manalangin. Samantalang nananalangin si Jesus, ang mga alagad ay nakatulog sa kanilang pagtatanong. Sa kanyang panlulungo, ang pawis ni Jesus ay naging mga patak ng dugo na nahuhulog sa lupa. Isang anghel ang sa kanya'y nagpakita nang siyang nagbigay ng lakas ng loob kay Jesus na harapin ang nalalapit niyang pagpapakasakit. Ang panalangin sa halamanan ng Getsemani. Ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Matapos manalangin ay ginising ni Jesus ang mga natutulog na alagad. At habang siya ay nagsasalita pa, ay dumating si Judas kasama ang maraming taong may dalang sulo, tabak at mga pamalo. Nilapitan ni Judas si Jesus at saka hinalikan. Ito ang naging hudyat sa mga kawal upang malaman kung sino ang kanilang huhulihin. Ang pagkakanulo ni Judas kay Jesus. Senyor Cautivo. Nang siya ay hulihin, sinabi ni Jesus, "Kayo ba'y naparito laban sa isang tulisan? Dala ang mga tabak at pamalo. Nang ako'y kasama ninyo sa templo sa araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Datapwat, ito ang inyong sandali, ang oras ng kapangyarihan ng kadiliman." At si Jesus ay kanilang iginapos at dinala muna sa tahanan ni Anas. Senyor Cautivo. Ang paglilitis ni Caifás. Ang dinala si Jesus kay Caifás kung saan nagtipon-tipon ang mga saserdote. Sila ay nagsiharap sa mga saksing bulaan upang makaharap na dahilan upang si Jesus ay maipapatay. Tinanong ni Caifás si Jesus kung siya ang anak ng Diyos at sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." At dahil dito ay pinunit ni Caifás ang kanyang dimi sa tindi ng kanyang galit. Ang paglilitis ni Caifás. Pagtanggi ni San Pedro. Samantala,
Sa labas ng bahay ni Caifás, isang babae ang nagtanong kay Simon Pedro, "Hindi ba't ikaw ay isang alagad ni Jesus na taga Nazaret?" Agad namang sumagot si Pedro, "Hindi ko nalalaman ang iyong sinasabi." 2 ulit pang itinanggi ni Pedro na kilala niya si Jesus. At matapos noon ay tumilaok ang isang tandang. Doon, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kanya na bago tumilaok ang tandang ay 3 ulit na itatanggi ni Pedro si Jesus. Ang pagtanggi ng San Pedro. Ang pangungutya ni Herodes. Sapagkat si Jesus sa isang Galileo, siya ay dinala kay Herodes Antipas upang litisin. Lubos na ikinatuwa ni Herodes ang pagdating ni Jesus, sapagkat marami na siyang kababalaghang narinig tungkol sa kanya. Pagkutyahan itong inutusan si Jesus na gumawa ng isang himala. Subalit, katahimikan lamang ang naging tugon ni Jesus. Pagkatapos noon, ay muling ibinalik ni si Jesus kay Pilato. Ang pangungutya ni Herodes. Ang paghampas sa haliging bato. Pagbalik mula kay Herodes, tinipon ni Pilato ang mga nag-uusig kay Jesus at sinabing wala siyang makitang dahilan upang siya ay ipapatay. Kung kaya't pinag-utos na lang nito na si Jesus ay hagupitin. Ang paghampas sa haliging bato.